nawawalang bride na si Shera. Natagpuan na sa bayan ng Sison sa Pangasinan. Mga around 9:30 yun, nagring yung phone niya. Unang hello niya, kinabahan na po talaga ako nun. Nakalimang hello siya, napatayo na po talaga ako nun. Nung narinig niya po yung boses ko, iyak na siya ng iyak. According to the initial investigation, merong nakita si Miss Shera na rider, naka-motorcycle na isang lalaki na nagsa-cellphone. At yun yung nilapitan niya para humingi ng tulong at matawagan si Mark at ang kanyang pamilya. Naglakad ka papunta rito, ne? Kasi ang init eh. Tapos si kuya galing doon. Ang lalaking tumulong kay Shera, natuntun namin dito sa bayan ng Lawak, sa probinsya pa rin ng Pangasinan. Ang rider na si Rodel. Hindi ko po siya napansin dun. Bali nakayuko kasi ako, tumitingin sa collection list ko po. Hawak ko yung cellphone ko. Biglang nasa gilid ko po, then umiiyak na nagmamakawa na humingi ng tulong. Talagang maawa ka sa mukha niya na talagang tuliro, umiiyak na alam niyo yung parang bata. Nakaganon siya eh, kuya, pahingi, patulong naman po. Gusto na niyang makauwi sa kanila. Nakigamit na rin daw si Shera ng cellphone. Narinig ko lang po yun ma'am sa balita po, missing bride po. Pero hindi ko alam na siya yun. Yung sinabi niya po sa akin kasi na bibili lang po siya ng bridal shoes niya. Then ilang araw na lang po, ikakasal na po siya. Nagulat nga po ako kaya tinanong ko kung taga saan po siya. Sinabi niya po na taga Quezon City. Tinanong ko kung anong pal ng kasintahan niya. Sinabi niya si Mark R.J. Reyes. Kaya sinerch ko po yun. Doon ko po nalaman. Sabi ko viral ka na po ma'am. Sabi ko kaya. Sinabi ko sa kanya kung gusto niya, punta kami ng police station para humingi ng tulong. Kung ayaw niyang pumunta muna ng police station, doon na lang sa bahay nila biyanan ko muna para makakain at makaligo na rin po siya. Nung pagkatapos niya pong kumain, pinayaran ko yung cellphone ko po. Meron po siyang tinawagang number. Yun, nag-iyak na siya, nag-iyakan sila. Para sa mga nagbabash, nasabot daw ako, may natanggap na akong reward na 150,000. Gusto ko lang iklaro na hindi totoo yan. Sinabi niya sa akin na every morning na ganito, hindi siya naglalakad. Parang umahanap lang siya ng silong doon siya nagpapahinga. Naglalakad siya tuwing gabi. Pag may nakikita daw siyang bus pakubaw, sinusundan niya daw po yun. Nahiya siyang maghingi ng tulong kasi medyo gusgusin na nga talaga siya. Doon sa pagiging missing ni Miss Shera, case closed na po tayo rito. Pero if ever may mga sasabihin po sila na mga bagong details kung papaano that will constitute a crime, hindi po tayo titigil sa pag-iimbestiga. Ang wedding jitters kasi napaka-normal na pakiramdam o emosyon yung mga ganito. Yung open communication between the partners, napakahalaga ng open communication. Sa mga taong may mga mabibigat na suliraning dinadala sa buhay, hindi kayo nag-iisa. Hindi mo kailangan dalhin lahat. Yung pagdadala na tinatawag, maaaring tulungan ka ng mga tao sa paligid mo. Samantala, patuloy na nagpapahinga si Shera sa kanilang bahay. Kailangan niyang talagang bumawin tulog ng kain. Ayun, ngayon po, ano na siya, kahit paano, nakakapag-open up ng paunti-unti. Ang ipinagpapasalamat na lang nila, nakasama nila ito nitong bagong taon. Pumunta kami nga dyan sa may malapit na sa may tulay. Doon kami nanonood sa mga fireworks. Talagang iyakapan po. Masaya na. Sobrang saya po talaga. At least yung iyak namin ngayon ano na. Tears of joy na. Sa mga nagko-comment gumagawa ng kwento, mag-base tayo sa facts. Huwag tayong parang mag-jump into conclusion na ganito yung nangyari. Hinihiling ko na kasi since 2026 na, let's be more sensitive kasi magkakaiba tayo ng